Genesis 34 mubo ra kayo ang verses diri. So ato gyud ma-cover gyud ang tibuok verses kay gamay ra kayo siya di sa taas. Okay, so ari ko diri sa sugod lang ko sa verse 1. So atong nasabtan ang mga text diha. Ang punto is kuan man gyud siya sa parents ba kaning sa pagdala ni Jacob kay atong masabtan din ni ang mga panghitabo nila no dealing sa iyang mga anak, ang mga nahitabo no, mga circumstances sa iyang mga anak, iyang babae nga anak, iyang mga lalaking anak. Niadto man gud ni sila aning lugar nga kuan gitawag ni siya og lugar nga Hivite no, nga lugar diha sa Kanaan. Niadto ni sila diha sa verse 2. Yan nato makita masabtan nga ang iyang babae nga anak na rape aning prince of the country, si Shechem, the son of Hamor o the Hivite. So kaning Hivite mga kaliwat ning Ham nga nagpuyo din ha sa lugar nga Kanaan. O mauna sila kaning gahari anang lugar kay kani si Hamor mo nay hari dihang lugar na iyang anak mo ni Shechem. So nakakita sa anak ni Jacob pair kaniyang anak guwapa. So nakakuha siya og opportunity nga ihag yung matuman ang iyang desire nga pleasure mo ni nga ihag yung na rape. Sa uban nga word ani defiled ni siya sa King James pero sa other word ani rape ni. Iyang na rape nalugusan niya ni ang anak ni Jacob. Kay sa verse 1 ang pangalan na si Dina. Iyang anak ni diha ni Leah. Dili ni kang anak niyang Rachel. Leah ni niyang anak. Went out to see the daughters of the land. So atong gibasihan ni gawas ni siya went out to see the daughters of the land. So kani ni burdo ni sa city. Mo ning nakit-an aning anak aning Hamor si Shechem mo ning pagkakita nagsuroy-suroy siguro ni naglaglaag ya wala mananghid wa pod ni gwardiyahi sa mga igsuon mao ning kanang lugar nga ilang giaraan ilang gistayhan kanang city is ang Ginoo dinha Diyos-Diyosan wa gina sila makaila og Ginoo diha nga nailhan nila ni Jacob ug ni Abraham ni Isaac. So nagpasabot nga ang Ginoo gaani anang lugar nga dili gasimba wala gasimba og tinuod Ginoo automatic dayon na nga ang buhat ana nila buhat sa tanan diha sa unod. So naa din ang fornication, adultery, naa diha ang detalye sa Galatians chapter 5, 19, 20, 21. So mao ni. So ang lesson ani no ni Jacob supposedly di man gud siya pahanaon dihang lugar adto ni siya sa Bethel sa previous nato nga chapter. So
Tungod sa iyahang pag-disobey sa word sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo niya, diha siya nagstay. Mao ni nga ang iyang pamilya na hinuon na put in danger. Kaya iya manggi nagstay man siya sa lugar nga dili maoy direksyon sa Ginoo para nila. Kaduha sad wa sad ni niya mabantayi ang iyahang anak. Wa siya magbantay, wa siya mag-mindful sa lugar nga ilang gistayhan, puno kayo og mga tawo nga nagsimbag Diyos-Diyosan. So sabutabol na nga pag ang lugar nga dili gani ni gasimba og tinuod Ginoo, ang buhat gyud ana, buhat gyud kaunuran. Muna magbantay na gyud ni si Jacob daan nga di ni niya pagawas-gawason ang iyang anak nga babay tungod ang lugar nga ilang gipuy-an dautan. So mao na dapat nga buhaton ni Jacob unta, pero nasipyat gyud siya, wa gyud niya na proteksyonan ang iyang anak tungod wa man gyud siya mo-obey sa word sa Ginoo. Mao na nga gi-ignore niya ang call sa Ginoo nga ayaw diha nga lugar adto mo sa Bethel. So ang iyang pamilya nabutang na noon sa sitwasyon nga delikado sa Hivite City. Nga ang Ginoo diha dili tinuod Ginoo gisimba. So wala gyud na sila mahadlok sa Ginoo. Sama gud sa gisulti ni Paul sa Romans 3 3, 9, 10, 11, 12 nga ang tao bisag usa wa gyud maayo. Ang tao wa gyud makapakikaila Ginoo, wa mangitas Ginoo. Ang buhat, ang desire puro dautan. So delikado na nga mga lugar kita no sa atong kinabuhi. Di ta basta-basta mo puyo og mga lugar. Di ta basta-basta moadtog mga lugar nga kabaw ganita nga ang tibuok katawhan din na nga lugar or syudad nagsimbag mga Diyos-Diyosan. Dapat mindful ta, careful ta, aware ta sa mga lugar nga atong adtuan. Kaning mga weak nga mga Kristohanon, basta tan-aw nila nga nindot ng lugar adto lang ta dito kay nay opportunity dito. Dagkog sweldo dito adto ta. Gibutang ra ang sitwasyon nila sa peligro. Kay weak man ang ilang mindset, wa man nila tan-awa ang espiritual nga bahin. So, importante gyud nga spiritual minded ang usa ka Kristohanon aron kamao siya mo desisyon. Angay ba ning adtuon dirang lugar? Angay ba ni siyang puy-an? Angay ba ning magstay ta dihang lugar? Kay basin unyag maamong ta diha, mahimo tang biktima sa pagkadautan anang katawhan anang mga lugar. Daghan na gyud hitabo ana nga nabutang sa peligro ang sitwasyon sa mga tao nga kuwang kaayo og discernment, walay desisyon nga iya sa Ginoo, way mga pulong sa Ginoo. Mao na nga tuwa didto sa lugar nga puro unbeliever ng pag-inom na ang pangadruga, disco. So kung anha ka dirang dapita, posible pa kung babae ka, maibgan ka, tripingan ka, malugusan ka. Kung lalaki ka, matripingan pug kag mga gangster o basin unyag seizure ka, dakpon ka, prisuhon, for ransom. Adto kag mga lugar nga delikado gyud. Muna nga importante gyud ang pag-obey sa word sa Ginoo kay ang word sa Ginoo mo ni proteksyon nato. Like I said kanina, ang wisdom sa Ginoo naghatag natog idea gitudloan ta sa Ginoo sa atong buhaton aron di ta mabutang sa peligro. Kay ang desisyon sa atong kaugalingon sakto man sa ato ang pananaw lang. Nya di man ta Ginoo. Adto ta sa Ginoo mosalig kasi siya man gyud nakailag yun sa tao. Siya po'y nasayod sa buhat sa tao.
Siya nasayod sa nature sa tao. Ang nature sa tao labihan gyud nga pagkadautan. Muna kita mabinantayon tas mga tao nga naa sa atong palibot, kita magkumpiyansa nga murag feeling kay nato nga naa na tas langit. Safety na way safety diri sa kalibutan. Ang safety tuwas langit. Mao na nga kita do naman tay rightly dividing na karon, kabaw naman ta nga ang Ginoo din amo wala na divine intervention karon nga di pareha nila ni Abraham, Isaac nga proteksyonan physically. Karon ang atong wisdom naa man ni Paul, eternal man ni atoa. So gamito ni nato ang mga word dinhi sa Genesis sa Old Testament, gamito ni nato as warning, no, nga as exhortation, admonition, nga dili nato sundon ang ilang mga gipangbuhat. Tanawa ni si Jacob, tungod kay wa man gid siya nag-mindful sa mga words sa Ginoo, wa gid siya mag-ampo diri, way record nga nag-ampo siya sa Ginoo. Wa gid siya mangayo og kuan sa Ginoo, wa may record dinhi. Silent man gani siya sa mga nahitabo. Wala siya ma-appeal dinhi nga nangitag paagi unsaon nila, unsay solusyon niya siyang anak nga na-rape. Wa man gid ni siya ang nangita pagpaagi ang mga anak manimalo sila. Nakigdeal sila nga ilang limbungan pinaagi sa pakigdeal aning hari og anak sa hari. Pero si Jacob naa di ay wa man siya kuan dinhi nga mga wa ko'y nabasa dinhi nga ngita siya paagi sa katapusan niyang giingon raman dinhi nga siya kuno gitagaan lang gyud trouble siyang mga anak kay nakigdeal kuno unya gipamatay ning mga katawhan, mga sundalo aning hari. So wa may record gyud ra atong mabasa. Mo na nga si Jacob na failure gyud siya pag atiman sa iyang pamilya. So di na to sundon ang gibuhat ni Jacob. Kita no nga natay mga pamilya ato gyud na silang gayran, kita may nasayod sa kamatuoran, ato gyud silang badlongon silang mga desisyon nga dili maayo. Nabatay mga partner diha ato nang badlongon kay kita nga mga nagtuon ta sa Biblia, kita mo ay shepherd. Sa gitudlo din ha, kita mo ay nagbantay tas mga katawhan sa Ginoo nga weak pa sila gunahuna. Ato silang tabangan, desisyonan nato sila, tabangan nato silang desisyon pinaagi sa mga pulong sa Ginoo. Ayaw pag-adto ng lugar kay delikado na. Puro na unbeliever dira, ayaw gid ara dira ng lugar kay madisgrasya gid ka, matripingan ka, likay ana. Nagyud ay mga pagbadlong, mabitaw no masuko ta. Magsige tag sermon anang GC, magsige tag balik-balik og bomba og mensahe dira, sakit kay na nga mga mensahe aron malikay ta mga sayop nga mga desisyon aron di ta mabutang sa peligro nga duol tas disgrasya. Paragod ni Lot, no, katong mabasa nato, gusto mo gyud siyang parayong Abraham, adto gyud sa Sodom and Gomorrah kay naa ditong pangwarta unsa may nahitabo niya. Imong bato. Influence diya dito sa mga kalibutanhon, yang mga anak na influence sa kalibutan. Tuwa man daghan ditong bayo, tomboy, tuwa ditong mga prostitute. Mo na magunsa man ang daghang kwarta unya mag-compromise ang imong moral, ang imuhang principle diha sa Ginoo. Mag-compromise ang imuhang baruganan. Mas may paning anhil lang ta sa simple living lang ta. Safety pa ta, makahatag pa ta sa mga pulong sa Ginoo. Maka-ministry ta, anong ngita mo gyud laing lugar. Kung asa naman ta gibutang sa Ginoo karon, or sa atong mga desisyon sa sitwasyon nato nga sa diin nasayod na ta nga mapuslan man ko diring dapita bisag naa nako dinhi, diha na lang ta nga makalculate na nato ang atong sitwasyon nga dinhi kay makapangalagad ko, makatrabaho ko, maayo naman akong sitwasyon dinhi,
makalculate na ko ang kinabuhi, kontento na, okay na, ma-provide na nako tanan akong kaugalingon, higo na, makasupport ko, makapangalagad ko sa Ginoo, diha na lang. Di na ta mag-desire pa og daghan. So importante nga naa ta sa under ta sa power sa Ginoo sa iyang mga words. Di ta pwede nga mugawas ta sa iyang mga words. Kaya ang giingon ra bas Ginoo sa Romans chapter 12 nga ayaw pag-compromise, be not conform into this world, o dili ta mo sunod, di ta mo follow sa mga sistema aning kalibutan unsay mga trending sa social community, sa society. Di na to sundon ang ilang mga standard o sa kalibutan. Naman yun ay system, hierarchy, system sa kalibutan. But be transformed by renewing of your mind. Usbo na nga itong unahuna. Di na to imuon ang wisdom sa kalibutan, nga mo imuon atong Ginoo, nga mo atong sundon. Ang sundon na to ang word sa Ginoo, Lord Jesus Christ, ang mga tudlo ni Paul, o mga tudlo sa ubang libro, nga mahimo na tong example, nga malikay tas mga dili maayong binuhatan. So kaning anak ni Jacob dinhi, nawad-a ni wa ni kaalam gyud. Niadto siya dito sa mga lugar sa city, nakig-socialize yag mga tao nga wa magsimba og tinuod Ginoo. So unsa may resulta niya? Nakisocialize man siya mga tao nga nakig-bonding, nakig-friendship, unsa may nahitabo niya. Anhimo siyang biktima. Biktima siya sa pagkadaotan sa mga tao din ang dapita sa Kanaan. So na natin na-learn din ha, nga kita di kita patakag hasmag og mga tao nga wa ta kaila. Bantayan nato tong kagalingon, dili sa abi nangalagad tas Ginoo, kuyog dayon ta kay moingon maning uban nga tudluoy mi bi dadon ta mo dito sa inyong balay. Pagkabuang sa nato sa mo adto ta didtong lugar nya kita sad kay ganahan kita mga lagad Ginoo ni adto po tag gisalvage ta didto. Ipaadto tag bukid kay mag-Bible kuno, pag abot didto gipusasa nita kay kidnap po ransom di ay. Natay wisdom kung nagian ni di ta basta-basta mo kuyog. Wa mi kailan ninyo ari lang diri. Ay migdad atong dapit lugar. Daghan gi karon mga binuang karon sa kalibutan magatang-atang lang kadiri sa kalsada nga mingaw isud na kag ban nya lugoson ka or kuan kag mga parts sa organ para ibaligya. Wa jud safety jud sa kalibutan jud, delikado jud. Mo na nga wa gyud maproteksyon ni Jacob ang iyang pamilya, wa niya matagai og guidance sa Ginoo. So dapat unta gyud nga siya mo ni leader sa iyang pamilya kay siya magiamahan, siya gyud momando siyang mga anak. Muubi siya mismo sa word sa Ginoo aron niyang pamilya iyang matudloan sa pulong sa Ginoo, maproteksyonan sa diyang pamilya sa mga desisyon nga di gyud sila maayo mo desisyon iyang mga anak o iyang asawa. So dapat si Jacob gyud unta gyud nangusog ani. Pero wala man, so nakita na gyud natong consequence dira nga ang iyang anak na rape gyud tungod kuwang siya pag-protect sa iyang anak pinagi sa pulong sa Ginoo. So mao ni about gini siya sa pamilya, mga parents nga itudlo gyud sa mga anak, no, or kata body of Christ ta, itudlo gyud nato nga mo separate gyud ta sa kalibutan. Makita nato sa verse 8 hantod sa 17 nga i-separate gyud nato ang atong kaugalingon dinhi sa kalibutan. Mao ni nga dili gyud makigminyo og unbeliever. Ang nahitabo ani tungod nahibaw-an na ni nga naka-rape ning ang iyang anak niya, ang iyang anak gusto man makigminyo kay naibog naman. Mo tong giingon ng Sita sa verse 3. Iyaha namang nahigugma.
Mao na nga gihangyo niya iyang amahan nga ako atong i-wife. Makita na to diha sa verse 4. O nakadungog si Jacob. Kita bitaw no? Nga nakadungog si Jacob nga ang iyahang unsay nahitabo. O so gusto makig-commune sa verse 6 si Hamor, father ni Shechem. So gusto makig-deal, makig-istorya. Inihangyo lagi iyang anak nga gusto to niya ang anak ni Jacob nga iyang gi-rape. Supposedly kaning iyang amahan dapat unta gyud di niya i-condone ang iyang anak sa sayop siyang anak. Kay di man mao so napakita gyud ni nga kaning mga tawanan wa gyud ni kailag Ginoo. Wa gyud ni sila magsimba Ginoo. Kay kung si Hamor naa pa ni siya gibarugan, gisimba nga tinuod Ginoo, iha unta ning panisya ng gibuhat sa iyang anak. Pero unsa may gibuhat niya, gitolerate niya ang iyang anak. Iyahang tuman unsay gusto siyang anak nga ipakasal, kwaon, himuog, asawa si Dina. Mandual pa siya. Sa verse 7, gawa si Jacob, nakikistorya siya. Mao na nga nakadungog ang iyang mga anak. Sa verse 8, mao ni nihangyo sa verse 8. O nga makigminyo sa verse 9. Ang ilang pakigsabot dinhi is ihatag ang daughter ninyo. Kaya mo sa ihatag ang among mga daughters. Aron ari na ta diri magpuyo, ari mo makapuyo diri, pwede na ta mag-trade in og mga posisyon. So ang motibo ani gusto maminyo ang iyahang anak aning anak ni Jacob unya kuan pod sila kaning mag-trade in pod sila mga posisyon kay nakita man sa niya nga dato ni si Jacob. Dato man kay si Jacob sa in cattle. Kumpleto man siya tanan. Tumabasa sa previous chapter, dato si Jacob, gibless siya sa Ginoo. O mao na nga niingon si Shechem ni Jacob ug sa mga brethren nga mangayo siya pabor. Unsay inyong gusto akong ihatag as payment para makuha nako ng inyong in verse 12 kana si kuan kanang beautiful nga anak nimo Jacob nga ako nang ma-wife. So mao ni nga imbi si Jacob ang motubag, ang nitubag ang kaning iyang mga anak. Kay nganong nakig-deal ni ang iyang anak ni Jacob nga mga laki kay gusto man ni manimalos. Ang motibo nila gusto sila makig-deal. Kay naa sila'y plano nga manimalos sila sa gibuhat sa anak anang Hamor. So of course masuko man gyud na pag mao nay mahitabo bisag kinsa. So mao ni nga sa verse 14 unsa may ingon nila nga di man pwede nga makig-exchange ta dinhi og possession unya kuhaon makigminyo mo na intermarriage may tabo di pwede kay wa man mo matuli. So kinahanglan mo matuli. So mo na ang gusto sa mga anak ni Jacob sa verse 15 down to 17 Tulis na. nga mo agree sila sa ilang pakigsabot nga kinahanglan mo magpatuli kay kanang way tuli dinhi sa mua di man nadawato na mo. Mao man gyud di ba agreement nila. Nagiingnan si Abraham nga tumanang ako ang atong covenant nga ang inyong mga anak nga ilig edad ug utso kinahanglan gyud ninyo tulion as a token nga nituman gyud mo sa ako ang covenant. Nga i-bless ta mo. O mao ni girason sa iyang mga anak ni Jacob nga kung gusto man gay mo makigminyo mo, gusto mo makig-trade in na mo, unya magkaiusa ta, pwede may magkapuyo dinhi, mao ni sundan ninyo. Kinahanglan mo magpatuli. So misugot ba kaning si Hamor ug si kaniyang anak? Sugot man. Misugot sa verse 8 man. Nakita nila nga
nindot ang ilang agreement, nindot ang ilang benefits. Makuha nila ang mga anak ni Jacob, mga kaliwat ni Jacob nga mga gwapa. Unya makuha po nila ang kaning mga pahandi ni Jacob. Naman say desire ni ang amahan ni Kuan nga gusto po siya murag mudaghan gyud ang iyang bahandi. Wa po siya pagkunti to siyang kinabuhi. Gusto gyud nanagod siya iyahang mga posisyon. Nahuna Pangan pa para niya gusto pa siya daghan gyud. Mao gyud ning tawo nga daghan na kayo bro. Gusto pa gyud daghanon gyud niya. O mao ni nga kita ato sang makuha ni pag ang tao gani nga greedy way pagkontento dali ra nang mailad. Makita man na nato sa tong kinabuhi pag greedy ganita wa naman tay pagunahon kay gusto gito na tumaangkon tong butanga nindot kayo to so wala na nay wisdom wala nay logical thinking nga magunahuna ta pakata ilara ani sa wa po siya magunahuna kay ang iyang desire gusto gid niya nga ang iyang anak iyang ma-please unya siya sad nag-desire siya sa mga butang ni Jacob sad. So mao na nga ingon siya tanaw sa verse 18 nalipay gid siya na please siya. Bisan si iyang anak si Shechem. Oh, in verse 9 wa gyud magdugay gyud. Wa gyud nila gidili. Uban magdili-dili man na unya na lang sunod buwan. Wa gyud gidili sa verse 19. The young man deferred not to do the thing. So wa siya pagduduha, wa siya pagdugay-dugay. Gusto niya nga ang ilang agreement nga magpatuli sila mahitabo na. Because he had delight naaman siya desire sa anak gyud ni Jacob. Grabe man yang desire. Muna nga iyag yung ni-agree gyud siya sa condition sa mga anak ni Jacob nga magpatuli sila. Mao ni nga sa verse 20 si Hamor o gayang anak nagdeclaration na sila sa ilang lugar. Kumbaga nagpatapok sila mga tao ba? Ilang mga tao itapok na nila. Sa verse 20, 21 nga gisultihan niya nga mao ni mahitabo minyo ta exchange tag daughters nila yang gi-meeting yang Israel friendly raman gusto ra pud sila nga mao ni mahitabo nindot ni so sa verse 23 na convince gyud mabasa na to sa 23 na convince gyud dinhi pag-ayo kay tungod aning bahandi ni Jacob sa verse 23 si Hamor. So, nasabta na sa 24 tungod kay na-convince man gid sa Hamor tungod sa kaptangan ni Jacob sa di lang kay iyang anak masatisfy. Mao ni sa 24 nga ni agree na gid silang tanan. Sa verse 24 nga ni hearken sila, ni agree silang tanan nga iyang gimiting nga makatawhan, every male tanang lalaki gyud sa ilang city nagpatuli gyud perting daghana gyud ani nilang nagpatuli gyud. So na kuan gyud no nga nakita nato dinhi nga na-trap gyud sila sa anak ni Jacob. Nailad gyud sila sa anak ni Jacob. Mao na lipas og tulo ka adlaw sa verse 25 perti pa mang sakita sa ilahang tuli. Kayo so nangaluya ni. So ang nahitabo gi-exploit nila sa Israel ilahang gi take advantage ang sitwasyon kay perti mang sakita sa ilahang tuli. Mao na nga gikuha ang espada sa mga katawhan dito gipang dunggab gipang patay nila ang tanan. Tungod sa kalagot nila nga giplano na gyud nila nga makig-deal sila falsely dili tinuod nga pagkig-deal gi-deceive nila kay ang ilang motibo gyud is ang pagpanimalos sa ilahang igsuon nga gi-rape. Mao ni nga mabasa na to dinha tanan gyud gipatay. Onya nang gawa sila nya gikuha sa nila tanang bahandi
Gispoiled the city in verse 27, gikuha nila tanang bahandi, mga kabtangan diha nga lugar, gidala nila. Gikuha Wala. mga cattle, mga sheep, oxen, nasamutan pa ang kadaghan o bahandi nilang Jacob. Ayo. Hasta ang ilang mga silver and gold, gipanuha tanan. Purot. Diyos. Mao ni nga niingon din si Jacob sa verse 30 nga kamo wa gyud mo'y no pwede man ni wa man siya ma-discuss dira, wa man na nabutang dira, wala sa statement, pero pwede ni mingon si kuan gyud no, akong sa ako alang kuan ba, nag-assume ko nga niingon gyud ni si Jacob nga wa gyud may mga hinungdan nagdala mo og trouble sa kuha. Kinabuhi. Kaning mga katawhan din ni magtuo na ni sila nato nga mamamatay tao ta ug manimalos ni sila nato patyon pud ta. Muna giingon, Chico. Oh, so ang mga rason sa siyang mga anak unsa man di ta makigil kung ato ang mo ang igsuon himuon nga usa ka harlot. Arlo. Oh. Oh. So makita nato din nga ang Israel tungod sa failure ni Jacob, sila ba ay channel of blessing? Supposedly sila mao'y light of the world. Naabiya nila ang kupinan sa Ginoo. Dapat magpakita ni sila o pagkamaayo. Ayo, wa man. O mutuo nila. So, pero sa ilang gibuhat, naadi mutuo nila. Kung ilang i-discuss ang the God of Jacob, the God of Abraham, kung ilan ang i-discuss, mutuo pa din nila nga tinuod na ilang Ginoo. Nga naa sila ang ilang Ginoo mo'y Ginoo sa pagkamatarong nga ila man gipamatay. Pamatay ang mga sakop ni Harry. Pangilad man nila unya ilang gipamatay tanan. Dapat buhaton ani nila dili unta nila patyon. Pasagdan nila ang Ginoo nga mao'y manimalos ni anang mga tawhana. Kay vengeance is mine man. Ang pagpanimalos iya na sa Ginoo mao ni sayop sa mga anak ni Jacob. Wa pud niya matudloi at that time. Wala. Unta gyud ang pagpaubos lang bisan pa man sa gibuhat adtong mga hibay kato silang Hanor. Unta gyud sila pagpaubos nga ilahan na lang unta nga sige na lang ang Ginoo lay manimalos sa ilang gibuhat. Nagampo sila kay ang Ginoo ang pakigdilan ni physical baya. So naa gyud ni ang pagpanimalos sama sa Sodom and Gomorrah nga gitagakan og fireball sa Ginoo. So posible pa nga kaning mga katawhana tagaan nig mga sakit bas Ginoo. Ako dato nga ang wife ni Jacob gikuha atong king kay namakak siya nga iyaha kuno nang igsuon. Unsa may nahitabo nila, nakuyawan sila kay tunglohon sila sa Ginoo imom dining asawa. Kuyawan na mo So wa nila mapakita dinhi nga sila representative sila sa Ginoo. Wala. Wa gyud nila napakita, mo bitan na kita sa dili ta manimalos. Do na gay mo buhat na tog daotan, di na to bawsag daotan, bawsa na tog maayo. Kay kanang mga tawo nga wa pa kaila Ginoo, under man la power sa gahom sa yawa. Under man sila sa power sa gahom sa unod. Mabasa bitaw na nato dinha sa tibuok chapter sa Romans chapter 6. Nga sila wa gyud sila makagawas anang buhat sa unod. So supposedly pakitaag maayo aron sila motuo sa gospel. Dili kay bawsan di ka bantay lang gyud mo makapabor ko. So dili ni dapat sundon ang gibuhat sa anak nila, anak ni Jacob. So sayop sa ni Jacob tungod wa pud niya matudloi iyang mga anak. Kay mismo siya wa pud siya motuo, wa siya moobey sa instruction sa Ginoo. Mao ni nga kita unsa man sa dato itudlo sa atong pamilya, unsa man sa dato itudlo sa atong mga kauban nga mismo gani kita wa man tay pagtuon. Nya wa tay pagtuon, wa tay nakatunan. Kay wa man tay nakatunan, wala pud ta magkinabuhi diha sa kamatuoran sa Ginoo.
So unsa man atong itudlo sa atong mga palibot, sa pamilya, sa atong mga igsuon, sa body of Christ, makatudlo dita pagkamatarong. Wala pod. So kana ang resulta pod aning mga katawhan nga wa pod makakaton o pamilya, ang leaders pamilya wa man sad makatudlo, ang resulta sad buhat sa unod. Mo na buhat sa unod tanan ang mabuhat. So daghan man ni gid ni siya mga lesson nga makita din ha. No nga kinahanglan gyud ta sa atong panahon karon, kinahanglan gyud ta og protection gyud sa Ginoo. Ang protection na nato karon sa panahon sa Ginoo kaning number 1 spiritual kaning kaluwasan. Ikaduha, kung natay wisdom sa Ginoo mulikay tag mga desisyon nga makahatag nato og kadautan. Sabi na ning malayo tas Ginoo. Kaning pagminyo og unbeliever kay naa may mahisgutan dira makigminyo og unbeliever. Pagbuhaton gyud na siyang pakigminyo og unbeliever, makompromise gyud ang ato ang pagtuo. Right. Kung atong minyuan simba og Diyos-Diyosan batog kahoy, Yeah. di na pwede nga di ka moapil kay imuha man ang mga umagad, imuha man ang mga pamilya side sa imong giparisan, Oo na. unya masuko man na sila pag dili ka mo tuman kay ingnon kag wa kay respeto. Nya naara ba ka sa ilahang poder? Mo compromise gyud. Na lang kay malain niya sila, respeto lang. Oh. Ma-compromise. Kay kung naipagkakit sila ha, ampuan ang kalag, dagkutag kanila, moapil pog dagkot, kita gyud ko ana. Didto mi atong patay atong among parinti nga iya sa relihiyon. Gidagkot ang kanila gihatag niya, ingon ra siya nako pag nagwali ko didto kadto sa funeral. Niingon siya nga mobarog gyud ko kay Christian gyud ko, praise the Lord gyud na imong wali. Pag abot na didto sa katapusan nilang kuan, pag anak. po. Nakit-an man ako ni dawat atong kandila ug niadto dito ni dagkot ug giampuan tong patay. Apil. Ingon kadirain siya di gyud madaoy makakuan gyud ta. Ingko ako, sige ara lang ka kay ari lang ko di ko muhikap ana. Pamilya man ka. Kagandila. Kay ang iyahang naasawa unbeliever man kaliwat man sa datong namatay. Amo na. O nga mga iya pud sa relihiyon mo na masuko niya ang iyahang umagad. Oo na. Mo na ni appeal pud siya so makompromise gyud di gyud na pwede nga pareha ra gyud na makig best friend tag mga unbeliever maikog man ta di man ta gusto nga maikog manggug ko makabalibad nila mo nang ni appeal na lang pud ko silang pista. Ikaon lang nagkatabang ra ba to nako sa kong trabaho. Oh. Unsa man na? Compromise. Way ayo. Mao na nga kita pag mobarog ganitas ka matuoran, dumtan gyud ta aning mga tawo nga iya sa relihiyon. Sinuod. Kay ingon man sila wa kay batasan na, wa kay respeto sa amo ha. Ingon man sila. Mao na nga pag mobarog ganita sa ato ang Ginoo nga gituhuan, ang tawo nga nakakita nato, nakaila nato, parinti, pamilya, dumtan na nasuko na sila nato. Kay ni barog man ta kamatuoran kay ang atong kamatuoran nga gisundan, supak man sa ilang gisundan. Di siya magkauyon. Ginoo na ta magkasinabot, lahi man ta Ginoo, imong Ginoo di man parehas kong Ginoo. Di gyud ta magkauyon. Di Pero magkauyon. uyon gani sila, pareha man sila Ginoo, uyon gyud sila. Kay pareha man la Ginoo. Oo na. Kita uyon pud ta kay usa man atong Ginoo. Ana ra gina siya. Mao na nga may gugma ganitag kalibutan, ma-divide jud atong gugma. Maadto na pud dito sa kalibutan dili na sa Ginoo. Mao na ingon si si Mateo nga we cannot serve God. Oh, master. So dili pwede nga mo serve tas Ginoo niya serve sa tas kalibutan. Mamon.
Kay basin unya duha imong master, kanira bang duha atong Ginoo no, libakon ba natong usa ka Ginoo. Pati kay ito siya nga kiniiya no, manglibak ulya ta. So naanay mahitabo nga na ako'y paborito, siya akong paborito katong usa dili gyud to eh. So di man ganahan ang Ginoo na nga duha atong himuong Ginoo. Kay libak nato ang atong Ginoo nga usa. Ya. Ini atubang sa natos Ginoo nga usa, libakon sa nato atong Ginoo usa. Kinapiti para gyud ang atong Ginoo. Yang atong Ginoo sa may gitudlo, deny worldly lust. Deny yun. Atong sa Bisaya deny Kuhan. Anong unsayngan anang isalikway. Oh, tama. Isalikway na to ang kalibutan. Ang kaibog sa kalibutan isalikway na nato. Asa mabasa Titus 2:11, 12. 11, 12, 13 na. Hmm. 11. Isalikway na tong kalibutan, magkinabuhi tang Dios nun aning kalibutan na. Pasabot anang Dios nun, moobey ta sa sistema sa Ginoo. Di na to sundot sa sistema sa kalibutan. Amen. Praise God. So, nindot kayo, makakaton taning mga gipangtudlo dinhi. Grabe yun. Ako yung gibasa ning Book of Samuel, Judges. Grabe ha, pagkadaotan sa mga tao eh. Kaya ingong yun ko nga, unsa ang karon og kaniadto wagi ka usaban. Makita gyud ako gyud sa First Kings, Second Kings, First Samuel, Second Samuel, Judges. Naagyod na tanan kanang mga crime, pagpatay, rape, tanan naagyod, mga paghubog-hubog, tanang mga buhat sa unod naagyod tanan sa unang panahon. So grateful kayo ta nga natay Bible, natay word sa Ginoo, ma-aware ta. Ato lang yung basahon para makuan kita aware ta sa kamatuoran niya, di ta mo tipas ba, di ta mo simang. Tapos Ginoo ning kagabhio no. Kining atong gibasa karon sa chapter 34. Gubot naman balik magkagubot. Nagubot na sad sila. Ang mga sakop ni Jacob, yung mga anak. Kaya niya may bagong entrante. No, may bagong entrante karon din nga si Hamor. Mao ni ang nay anak nga prinsipe nga nag-among-among sa anak ni Jacob. Mao ni ang gikagubtan karon nining atong gibasa. Murag nawa na pod ang kuan sa Ginoo sa ilaha. Kay naa sila'y mga buhat nga murag nahasupak na gyud sa Ginoo. Kining akong nabasa sa 34 ba kaguliyang naman hinugbalik, no? Pero ari ko diri sa kuan lang. Diri ra ko sa 24, 25 o kuan 26. Karira ako. So ari ko diri no, ang uban na lang pud ani, sila na lang po mo kuan aning uban nga mga verse diri. Kay nagkaguliyang man may tungod sa anak ni Jacob nga si Dina nga giamong-amungan nining hari. No, ning hari nga bag-ong naintra aning ato rong mga pagbasa no, atong nagkatunan no, prinsipe man anak ni Hamor no. Mao ni nga daghang kagubot, daghang kaguliyang na nining ato karong gibasa nga chapter 24. Ni ako diri sa giingon 24 verse 24. Ug ngadto ni Hamor ug ngadto ni Sikem iyang anak naminaw ang tanan nga migawas sa ganghaan sa iyang syudad. Ug ang matag lalaki gituli ang tanan nga migawas sa ganghaan sa iyang syudad. Kining gisulti diring gituli, mahitungod ni sa gisulti sa mga anak ni Jacob nga kinahanglan nga ihatag nila ilang igsuong dalaga si Dina kung sila magpatuli. So mao ni diri nga dunay giingon diri nga naminaw ang tanang mga nalipay maning hari. No, nalipay ang hari ni arabay mga gisulti diri nga
kanang mga paglimbong na sad ba, mga malimbungon nga mga sulti, no, kining paglimbong na to usagid ni. Nakaingon ko sa akong gibasa nga chapter, kining chaptera, nakaingon ko nga naa di ay ingon ani gyud sa nagdaan pang kapanahunan sa atong kinabuhi. Nganong makaingon ko niya may mga limbong daghan gyud kaayo pagpangilad, no, aron maila ang ilang mga kaptangan. Nya kini pong anak ni Jacob gubutan na pud karon sa atong gibasa nga kuan chapter. Right. Panditi ko, no? Ang mga tao ni Hamor, ni Sikim, naminaw sa iyahang mga gisulti nga sa syudad, sa ilang syudad, ug ang matag lalaki gituli sila kay mo maning kaniadto sa ilang mga part sa mga Hudiyo ba, tulion sila, no? So nagpatuli silang tanan nga mga katawhan niya ni Hamor kay mo may gisulti sa anak ni Jacob nga di nila ihatag ang iyang anak nga ayang igsuon kundi sila magpatuli tanan. So linla gihapon ang gibuhat ni nila ni kuan kining mga anak ni Jacob, kani si Levi ug si Simeon. Mao ni ang mga gibuhat nga murag dili maayo na. Karon unsa may gisulti? Niingon diri sa 25 kay nisugot naman ning mga sakop ni Hamor na ni Sikim nga naminaw ang tanan sa ganghaan sa iyang syudad ug ang matag lalaki gituli ang tanan nga migawa sa ganghaan sa iyang syudad. Imong makita nga silang tanan nagpatuli gyud tungod sa kasabutan ining mga sakop ni Jacob. So sa 25 tan-awa ug kini nahitabo sa ikatulo ka adlaw sa diha nga sila gingulngulan pa. Naa sila pay wa pa nangasakit ning ilahang mga pagtuli, gasakit pa. Naman dire and it came to pass on the third day when they were sore, the two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brethren, took each man his sword. Sword misulong sa syudad nga maisugon og mipatay sa tanang mga lalaki. Tan-awa unsa ang gibuhat ni Simeon og Levi nga mga igsuon ni Dinah. Sa sulod sa tulo ka adlaw, tanawag unsay gibuhat nila. Nakakita yun sila kana bang na demonyo ang mga utok nila tungod kay nganuman. Misulong man sila sa syudad. Gisulong ang syudad nga maisugon og mipatay sa tanang mga lalaki. So makita nimo sa atong gibasa nga wa na pod ang Ginoo sa ilang mga kaugalingon. Wa na gyud sila musubay na pod sa mga gisulti sa pulong sa Dios sa mga sakop ni Jacob. Kasi Jacob anino, nagpakahilom lang ni siya, naghilom ang iyang mga anak mo ini arangkada, mao ini buhat og mga salawayon kaayo nga mga buhat. Batok ining mga bag-o karong kauban nila nga si Hamor, hari ni sila, si Sikim. Mao nga sa atong kinabuhi sa makita nimo nga lunag yung mga linla sa kinabuhi no sa matag usa ka tawo. Magsabot kunwari ta nagsabot ta nga ingon ani apan sa atong mga kasing-kasing di ay makita gyud nako bas akong pagbasa nga kinatong kasing-kasing no malimbungon gyud ni ngano man nagsabot na sila apan unsa man ang gibuhat sa mga anak ni Jacob. Unsay gibuhat nila? Ni traidor sad sila diri sa mga katawhan, sa mga sa hari, sa anak. Mismo si kuan ani gipatay ganiya si Hamor og si Sikim, gipatay gyud nila. Dunay dili maayong gibuhat ang mga anak ni Jacob ini nga chapter. Nanimaw sila tungod kay si Dinah giamong-amungan ining hari nga nakagusto gyud ni Dinah, anak ni Jacob. Mao nga sa atong kinabuhi makita sab nimo nga sa ako lang nga naintindihan nining pagbasa nako. Ang mga tao sa unang panahon naa gihapon ang ilang mga ugali ni asad gihapon karon. Ang kaniadtog karon wa man mausab. Kay naaman sila'y mga pagtraidor sa matag usa sa mga limbong sa ilang mga gipangsulti
nga dili day tinod na nimaho sila. Unya kani pong mga tao nga ni akaron ning bag-ong ni Intra, nag-ingon sad sila nga ato ni silang papuyon sa atong syudad. Kay moabot ang panahon nga ang ilang kaptangan maato sad. Tanawa ang kasing-kasing sa mga tao nga ingon ani. Mao na makita nga tinuod nang giingon sa Ginoo nga ang atong kasing-kasing malimbungon, ang Ginoo ginakaibaw sa atong mauna-huna. Makaingon ko ani ba sa akong pagbasa kay na nagsabot sila apan duna di ay sila mga kanang gihimo nga dili maayo sa matag usa nila kahuna-huna. Ang ilang mauna-huna dautan wa nay maayong sistema ang ilang mga una-una sa mga anak ni Jacob o kinirong bag-ong ni Intra si Hamor o si Sikim. Mo ni na ilang kagubot sa ilang pagpuyo. Unsay gibuhat ni nila ni Levi og ni Kuan Simeon, ilang gisulong ang syudad og maisugon kaayo og mipatay sa tanang mga lalaki. Gitraidor ni sila. Nagtraidor ang mga sakop ni Jacob. Sa 26, dire nakukutob lang. Og si Dina og sila mipatay ni Hamor og Sikim nga iyang lalaking anak pinaagi sa sulab sa espada og mikuha ni Dina gikan sa balay ni Sikim og migawas. Unsa may imong makita ani nga duna may dili maayo gyud nga pagpanglimbong ang mga anak ni Jacob, no? So sa ato sang kinabuhi bitaw na may daghang mga hitabo nga ingon ani. Karon nga panahon dunay mga hitabo nga ingon ani nga ilang giilad ang ilang mga kasabot nga mga tao og sila nagbuhat og dili gyud maayo. Mao nga nakuha nila si Dina. Umigawas ni sila sa panimalay nga gibutangan aning iyang igsuon. No, walay maayong kuani kining atong gibasa karon, no, puros mga dautan ang ilang mga unahuna. Ang unahuna nila sa mga tao nining ni apil karon unyang mga anak ni Jacob perting isuga nakig-away pinatyanay. So din makita wala gyud na ang Ginoo. Wala ang Ginoo paani nila mahibaw-in na tingali nga ni nga ila maning gipamatay. Imbis sila mag himo untag maayo apan wala sila kahimo kay puros dumot sila. Mga kuani kanang nag-os mga katigayunan. Katigayunan ang ilang gibuhat ani unya ang pagpanimalos. Nanimalos gyud sila si Levi o si Simeon. Sa akong nabasa, no, sa ilang pagpanimalos, kining mga taong ilang gika-istorya, duna sad sila'y mga limbong, may tungod sa kaptangan nila ni Jacob. No, daghan man ni sila karon nga niyay mga kaguliyang sa ilang mga kinabuhi, nga ato sang makita nga sa kalibutan atong gipuy-an bitaw. Bisan karon panahon sa grasya, daghang mga kagubot, manag-away, mahitungod, nining mga tao nga wa gyud klarong Ginoo. Wa klaro ang Ginoo, wa gyud sila kahibalo. Mao nga ang isip sa mga tao karon og naay manglimbong, naay mangawat unsa diya, patay diretso kay wa man ni sila kakat-on, wala makakat-on sa pulong sa Dios. Kung imong tan-awong mga anak ni Jacob, silang duha. Oh, ning traidor sa mga kaubanan. Nanimalos. Kining pagpanimalos na abay nabasa na ako sa Bible nga ako ayaw pagpanimalos, ako ang manimalos, niingon to kalimot ko sa verse 6 na ato sa Romans, no, lisod kaayo ang tao nga dunay hunahuna nga dili maayo. Dili gyud maayo ang pagpanimalos ug dili pud maayo ning magbuhat ta pirmig mga kadautan sa atong kinabuhi. Karon panahon sa grasya, kita nangaluwas ta tungod ra bagyod sa grasya. Mao nga kita nga atong nahuna, no, di ta mo sunod aning ila, kagubot man ang ila karong nahitabo meaning atong gibasa sa Genesis 34. Mao nga Right. lisod kagubot ang nahitabo nila. So dili ta mo sunod aning mga kagubot nga ingon ani nga dunay mga traidor, dunay mga dili maayong buhat. Now kining ato guna-huna usahay dad-un man ta sa huna-huna nga dili maayo, mo nang makabuhat ag dili sad maayo. Kining unod no nato mo ni
Ato ganing paundayunan ning atong unod no nga pagkinabuhi wa gyud ta hinungdan. Kung ato ning paundayunan pero mapugna nato ni anindot kayo kay makapugong man ka. Bisan pa man sa kitang tanan kada adlaw ta danoy do naman tay mga kasaypanan. Apan di gyud nato kung ato yung kuanon ba di gyud nato tugutan nga atong unod mo mo guide nato sa yabag. O mo guide nato sa kadautan na pod. Dili ta kay mga espirituhanon maning atong pagtulunan gyud. Espiritu. No, ang espiritu sa Ginoo magsubo, maghilak. Ephesians 4:30. Di ta magpadalas unod nun gyud kay kining unod nun mo That's right. makada kinabuhi. Maong gyud ni. Wa may lain kung magpadala ka ani, di ka makapugong aw purting luoyan nimo. Wa gyud ka maglakaw sa saktong pagtulunan sa pulong sa Dios. Ug wa pud kay kahadlok sa pulong sa Dios. Usbo na ginako kini bitam himasa sa Word of God, do na gyud kalisang. Dunay kalisang sa Word of God, magbasa siya kanunay makahibalo gyud siya unsay gisulti sa pulong sa Dios, mo nga mahadlok siya nga mubuhat og dili maayo. Labi na gyud no kung ikaw luwas niya mubuhat ka ginana og guilty gyud ka kaayo gyud. Para nako ang tao nga nakasabot gyud sa kamatuoran di nato padaugon ang unod nun. Padaugon gyud nato ang atong espirituhanon nga pagkinabuhi. O di ta mo balik anang mga dili maayo nga mga buhat. No? Labihang sukuas Ginoo na luwas ang tao niya ni balik sa pagkasalaag. Dili gyud ta ana. Mo ni nga ang pamilya ni Jacob karon aning lugar ang atong gibasa no nagkagubot. Kay si Levi og si kining iyang igsuon 40 man gyud nilang pagpanimalos, murag nawad-an sila og kanang hunahuna sa Ginoo. Nawala gyud ang ilang hunahuna sa Ginoo. Unya si Jacob nagpakahilom lang og doon na siya gibadlong. Diri sa katapusan na siya gibadlong siyang mga anak unsaon na kuno. No? Iyon anang iyang gisulti. Mga ako gamay ra akong naintindihan ani, basta akong naibaw-an ani gyud no nga kining mga buhat natong dili maayo di gyud nato ang ato mo kung hunahuna mo ni magdadlas na mo ni magdala atong hunahuna nga dili maayo ba mo ni magdala nato nga tus kalisdanan kaalautan no hunahuna nga unod nun mo man ni magdala nato sa dili maayo nga kuan mga buhat mga di gyud ta anak magpadala o di ta magpadala kinahanglan nga naa gyud tay lig-on nga mga pagtuo sa Ginoo mahadlok ta kay kinirabang kamatayon nato no forbidang paitas kamatayon minuto na lang yon Sister Maribek pa no minuto ra atong kinabuhi Right. for what of life no ang bersikulo ni Mercil Ortigyod tinuod man ang mga bersikulo ha atong ginapangbasa James 4:14 for what is your life no unsa ra man taning kinabuhi lumalabay lang karon nakita ugma wa na wa tay paglaom sa kinabuhi sigurado ang kamatayon nato way makapugong way makapugong sa atong kamatayon bisag unsaon pa natong pangitag kwarta unsay atong buhaton no ato na lang yung isiguro ang atong kuan kinabuhi nga di ta mo compromise sa atong kinabuhi nga Kristohanon kitang Kristohanon daghan tang bantayan usbo na po na konsulti daghang gyud tang bantayan ba sa atong kinabuhi kay nahimo man tang Kristohanon unya dapat kitang Kristohanon ubi gyud ta sa pulong sa Dios muubi ta unsa may atong nabasa ato sa nang sundon mao nay akong nasabtan no nga nahimo ko usay Kristohanon dili man ko gyud perfect pero mao nay akong nakita nga mahadlok ko sa Ginoo makuyawan ko kung naa na tay mga dili maayo nga mga buhat no kining unod no nato nga buhat perti gyud ni ayaw ni paundayon ni kay gisulti gyud ni sa Galacia nga di ta magpaundayunan sa atong mga unod nun hukaso nato ang daan natong pagkatao mo toy giingon sa Korinto kay nabag-o na gyud ta 2 Corinthians 5:17 bag-o na tang minugna ang mga daan nga mga butang mga daan natong mga batasan mga kinaiya atong ilabay o kita tan-awa na nga bag-o na ta ingon ang pulong sa Dios mo ni ako nasabtan sa akong pagbasa karon sa Genesis no gamay ra akong nasabtan ani pero basta kay mao ni akong nasabtan nga dunay kagubot sa mga
pamilya na po ni Jacob aning panahona sa atong gibasa karon sa Book of Genesis, no? Diri ra ko kutob, no, akong ibalik ang tanang dungog ug himaya diha lang sa Ginoo nga atong Ginoong Hesukristong manluluwas. Amen. Ako no, niya ako sa kuan, ano lang ako, sumpay lang ko sa kuan. Yung value sa Genesis 34:4. Kanigod sila, no, kaning sila ang mga ilang mga kaagi ba kaniadto mo ni ilang buhat yapon karon antod mga anak ni Abraham, antod ni Isaac, antod ni Jacob, o yapon ang ilang mga binuhatan nga naa po yung mga paglinglab. Mara di ko 4, no. Ug si Sikim sulti ngadto sa iyang amahan nga si Hamor. Kani si Hamor mo ni hari ni. Kani Sikim mo ni prinsipe nga nagaingon, kuha alang kanako kini nga dalagita aron akong masawa. Dalagita pa din anak ni Jacob. Muna nga nakagusto man si Sikim sa iyang anak ni Jacob nga sa nga ni Dina. Gusto yun nga iyang masawa. Unang ako lang basahan tayo sunod, og si Jacob nakadungog nga siya among ni Dina nga iyang babaeng anak. Karon ang iyang lalaking mga anak diha uban sa iyang mga dagkong mananap didto sa umahan, ug si Jacob naghilom hangtod nga sila miabot. Gilimod niya og gihilom lang ni Jacob. Pero ang ilang mangyamong-amungan si Dina nga igsuon aning mga anak ni Jacob, mo na nga ila lang muragwa lang ba, murag patay mali lang si Jacob, pero naglagot kayo si Jacob aning bubuhat nila nga dili maayo. Kaya ang ilang gibuhat dili man ang ngayan yun nga buhaton para sa ilang anak. Muna diri sa size no, og si Hamor mo ni hari ito kamahan ni Sikim miadto ngadto ni Jacob aron sa pigsabot kaniya, o gusto nga makigsabot na para ilang makuha ihatag nila si Dina para maasawa ni Sikim. Una nga kay matud pa sa kasulatan nga nakagusto gyud si Sikim aning anak ni Jacob. Muna sa pag-abot diri sa mga anak ni Jacob nga gikan sa umahan diri sa city. Ug ang lalaking mga anak ni Jacob miabot gikan sa umahan sa diha nga sila nakadungog niini, ug nga mga lalaki na sumo kay sila tungod sa nahitabo sa iyang igsuon nga mao si Dina nga giamong-amungan lamang sa anak ni Hamor. Ana ito ni onya nasubo og sila napungot pag-ayo tungod kay siya mibuhat og kabuang sa Israel. Nagbuhat man og kabuang ni si Hamor kasi nga dito sa Israel sa iyang babaeng anak ni Jacob nga ang maong butang nga dili angay nga may tabo. Dili gyud gusto untang dili angay may tabo matud pas anak ni Jacob kanin duha. Perti lagutan nila. Kay ang ilang gibuhat dili man maayo sab ang ibuhat nila. Kay ilang among-amungan ang ilang mga igsoon, di ang ilang mga huna-una pertig yung laguta. Munang makita gini mo diri sa sunod sa verse nga ipamatay gid nila ang astahari o kanisikuan Sikim. Munang kaning atong gibasa no sa unang panahon naagyud na ang mga paglingla o pagdaot o pagpatay. Kay kanigod bisan unsaon nila pag kuan kay ang Ginoo gud naamang ngunay panalangin pirmi ni Abraham sa ang unang ginikanan nga mao si Abraham. Panalanginan yun sa Ginoo. Kay ultimo si Isaac di panalanginan yapon tanan nga kaliwat ni
isa ni Abraham panalanginan yun. Physical nga ni panalangin magunigod nga ilang gibuhat dili pa ni wala ni kaluwasan nga palangin nga pinaagi nga kita maluwas kani mga physical ni tungod sa ilang kuan nga makadawat sila og kahumba og ilado sila ang pinaka uron sila sa tanang mga tao sa tanan mga kanasuran. Sila mo'y daghan o kabtangan, daghan o mga kanang tanan nga hayop naa nila tanan kay ang Ginoo nagapanalangin kanibis mo bisan unsa nila magpakasala sila diha sa ilang kaugalingon nga magbuhat sila og mga sayop nga mga limbong pinaagi sa ilang mga kaugalingon lang mga igsuon o kaparehas nila pero ang Ginoo nagapanalangin gyapon kanila tungod ni Abraham. Unang kita no, ya nagpasalamat ta gani na kita nga ni ata ni ining panahon karon nga sa grasya na kita dili kita makahimo aning ilang gibuhat kay tungod kita na panahon ta sa grasya ug kita naluwas ya sa atong Ginoo sa Kristo mo nang kita ato glaning nabasa nga dili gid ni angay nga buhaton nato kay kita naman ta diya sa matutok mata sa kasuguan sa atong Ginoo Kristo sa pagkaron. Kani niadtong unang panahon sila sa unang panahon puros ni panalangin sa pinaagi sa mga physical pa ni nga panalangin pagpadaghan pa ni pagpadaghan og mga yuta padaghan sa mga abot og padaghan sa ilang mga buhi ug sila mailado sila mo'y halangdon muna'y giingon sa kasabutan nila ni Abraham ug sa Ginoo. Unang atong nabasa no masayran ginato ang kaagi sa unang kapanahunan kay karon sa ilang mga paagi na amang gyapon na diri sa pagkakaron labi na gyud tong tawo nga wala di pagtuo diya sa atong Ginoo Kristo nagbuhat gyapon sa ingon ani nga mga bulaton kay sila wala iyon makabaton ug pagtuo diha sa atong Ginoo Kristo nga mo'y atong mangluluwas sa atong kalag kay panahon karon sa grasya dili na nato buhaton ang kaluwasan kay gihatag na ang kaluwasan. Una importante nga pasalamat ta nga kita gigayran ta diha ni Apostol Paul sa pagkat-on sa mga iyang iwali nga mga pulong pinaagi sa atong Ginoong Kristo nga siya lamang ang atong tuan ug siya lamang ang atong saligan kay siya lamang ang atong Dios nga maoy manluluwas kanato. Arani ako sad kanon dalaygon kayo ang Dios nga mahan pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Amen. Nindot ni ano ang Genesis 34 kay makita gid nato na kaning tanan na anaa sa Biblia no di gyud ta makaingon na perpekto so human as we are anaa gyud tay mga kasaypanan no. Maingon gid nato na ang tao gid is makasa gid siya. Nya makita pud nato ang consequence ba sa dira sa wrong actions. Especially sa sinaunang panahon na physical no. Naa sila sa physical dealing dira sa Ginoo kay ato man karon nata sa spiritual. So ako lang sigurong i-summarize no ang kaning chapter so makita nato na sa sugo dira sa storya na anaa manggoy although sayop man gyud ang gibuhat bisag anaay desire sila Shechem sa anak nila ni Jacob pero sayop gyapon ang iyang gibuhat murag ila na lang gihug na sakto pinaagi dira sa pagpakasal. Pero ang lesson yun ani makita nato sa Genesis 34 is that number 1 makita nato ang consequence dira sa deception. So ang mga deceitful actions no dira sa anak ni Jacob sa pagmanage dira sa sitwasyon dira sa Shechemites. Mo ni siya nag-lead dira sa usa ka violent ug tragic na panghitabo. So mo ni siya mag-serve as reminder na dili gid maayo ang kaning manimaus ta o dili sa jud siya maayo na kaning madriven ta with anger, emotions and feelings.
So, Opo. anaa gyud siya consequence. So, justice and revenge, makita nato na na-defile si Dina sa iyang pagkababay, no? Kay dili siya maayo. In the means na gusto siyang angkono, no? Sa naibog niya. Kay nahitabo to siya. So, dili siya maayo. However, dili sa jud maayo ang gibuhat sa anak ni Jacob na si Simeon og Levi. However, makita lang nato na although anay authority si Jacob sa iyang pamilya, wala na overrule gid siya sa iyahang duha ka anak kay ang kani manggod siya dili ni niya kagustuhan, but then ang iyahang anak gid ang nagbutbuot ani. So ang iyang action, these were undermined by his sons Simeon and Levi. So mo na wala nila gikonsulta ilang papa, no, sa sitwasyon, but then sila lang yun mismo ang nagbuhat sa ilahang paagi. So makita nato na sa kanina bahin wala gay full control or influence, no, si Jacob sa iyahang iyang mga anak kay tungod sila magud ang naghimog paagi dira sa pag-defile dira sa ilang igsuo na si Dina. So unsa man gyud makita nato ani? So number 1, ma-relate nako, no, ang kaning verse dito sa Jeremiah 17 verse 9, in which nganong ma-relate gud siya, it's because Jeremiah 17:9 nag-state siya na the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Oh. So gi-highlight na siya kung unsa gyud ka corrupt o unsa gyud ka sinful nature ang naa sa kasing-kasing sa usa ka tawo. So mo ni siya mahimo ni siyang prone dira sa deception or wickedness. So ari sa Genesis 34 nakita gyud nato na dili gyud maayo na magpadala ta diri sa atong unugnon na mga feelings, mga emotions kay mo na sa ilahang kasuko dira sa nahitabo silang igsuon. So ang nahitaboan na is silang naghimo paagi anaa moy nahitabo na patay. So it is because of the sinfulness and deceitful nature of the human heart na mo ni siya bati ang kaagi, no, og nakita nato sa nahitabo sa mga tao dira sa Shechem. So this would serve as a reminder unsay fallen nature gyud sa usa ka tawo na magsubay gyud siya dira sa iyang emotion. So makita nato na ang consequence gyud dira, there is a way which seem right unto a man. So para sa ilaha nagbuhat sila ilang paagi pero the ends thereof are the ways of death. So they will face the consequences pero sa kanimoong chapter makita nato na it would serve as a lesson to us na dili gyud ta magpasundayod sa ato ang emotion, sa atong feelings ug unsa gyud ang gisulti, no, sa atong kasing-kasing because kani siya malimbongon man gyud na. Muna nagpada sila sa ilang kasuko. Muna ang ilahang way sa pagpadala is ilang gipatay. So muna sa ato ang kinabuhi as Christian, ato gyud siyang i-follow, no, kung unsa may gisulti sa word na kailangan mag-grounded ta para dili Utol, Hmm. signal na. Too strong din. Kadala lagi ta sa singkasing. E malimbungo na itong singkasing na Jeremiah 17:9. Ang sana na, Wala. pero na sila. Hmm. Nawang signal, Mercy. Kasing may burn out.
Awa siguro tong signal na to or unsa. Nawa tong signal. O di ba ni brown out? Pasig. Yeah. Yeah, bro. Asa Naputol man. utol Balik. lagi. Unsa man na nahitabo. Nawala signal sa Paabot lang ta. Ilanilya. Basig ni brown out dito sa ila. Wang signal. Nawa si kuan si Marcel. Sige, basig putol gito iyang connection. Putol Wala. nawa. Siguro. Sige. Basig na lagi. Mm. Ikaw na lang. Kay Hindi Jay. na makita. Sige, ko na lang. Mm. Okay, so Balik Marcel. nabalik? Oh. Ay, Sige, iwasa. bag-ora ko nawala or ganina ra gyud ko nawala. Katurang niingong kang dili magpa-deceive. Sige, ang ako lang iingon no kay sa ato karon is that na-discuss man nato last time ang about sa pag-wrestle no, si Jacob nakig-wrestle siya dress Ginoo, so makita nato wala gyud madaog ang flesh niya because sa unsaon nato di kita madaog pinaagi sa ato ang strength. So ang kanilang pod nato is as we wrestle no with our flesh, depende na siya nato kung kinsa gid ang atong ipadaog because all the time we have this spiritual battle. So dili na to angay ang kaning Genesis 34, it teaches us a lesson na dili gina to angay padaog ang atong flesh and emotions because wala gi pagbasol na nag una. So wahi gina siya tanan. To lang gid ana is we should be guided through the word of God Right. para sa ato ang kaugalingon no. Ana atay peace or kabaw taon sa ato ang buhaton sa kinabuhi. So kana Okay. no, all glory and honor, praises belongs to God. Amen. So, ari lang po sa verse 1 of verse 2. Mao naman ninyo sa kuan, sa kung gamay lang po akong nasabtan na kuan eh. Mao na niya nga si Dina tungod kay na-attract si Shechem. Pero naga po gusto si Shechem sa iya pero kuan ka nang nawad-an siya control. Pero kani siya nga lugar mo ni sa lugar nga Sukot. Pero ang instruction man gud sa Ginoo kay Jacob kanang pabalikon siya dito sa lugar sa iyang natawhan kung asa nagpakita ang Ginoo sa iya mao ang lugar na Betel sa akong nahinduman dito sa mga natun-an nato. Pero si Jacob manggod wala ko siya ning sunod sa Ginoo sa instruction. Ning adto ni siya sa lugar ng Sukot dito siya ning palit siya og yuta sa anak ni Hamor mao ni ang prinsipe na si Shechem. Kung itong mabasa itong Genesis 33 sa mga katapusan nga bersikulo, dito siya nagpatayo og balay o kanang silunganan sa iyang mga animals. So ang Ginoo kabalog ang Ginoo nga dili safety ang iyang pamilya. Kay kaning lugar na Sukot, area gyapon siya sa Kanaan, mao ni siya ang mga unbeliever kung mainumduman nato nga bisag si Abraham magani wala gali siya nisugot nga makaasawa si Isaac sa mga taga Kanaan kay mga unbeliever. So makita nato nga ang mga tao diha dili spiritual. So mao na ni ang mga consequence sa panahon ni Jacob nga wala siya nisunod. Mao ni ang iyang anak nga gidangatan. So sa naamagad ang pagpanimalos kay tungod kay dili madawat ni Simeon og ni Levi kay mainito ng ulo nila kay ang babae mo sa ilaha hantod karon dili siya pwede hilabtan kay namagunay duri sila. So makita man yun nato nga murag nakita ba nga nagihugawan nila si Dina ba. So mao gud ano kay bisag hantod karon makita nato ilabi na ni mga ibang nationality ang mga babae special gud na sila kay dili na kanay milyon man gud na sila. So mao po ni ako nasabtan dari mao ni nga naang pagpanimalos sa duha ka anak ni Jacob kay mainiton man ning ulo nilang duha
So normal na po na sa ilaha nga masuko kay tungod ba sa gibuhat nila kay Dina ba. So ang emosyon man gyud sa tao gud kung wala gyud pulong sa Ginoo dili rooted mo nang makabuhat gyud siya sa pagkadaotan. So dili gyud na siya malikayano nga bisag kita naluwas na ta naa man gyud na atong feeling and emotion. Pero ang importante lang sa to nga lalo na kita no nga body of Christ nakabato na ta sa kamatuoran. Dili gyud ta perpekto no naagyapon na ang kanang emosyon. Pero ang importante lang gyud sa tuwa mo na pinakakuan sa tuwa nga active ta permente para maalarma ta para dili ta mosimang kay kun di gyud ta mosunod sa pulong sa Ginoo kita raman pod ang mag-harvest sa consequence sama sa gibuhat sama sa mga nahitabo diri ba. So ang kuan ang kasaypanan sa tao sa una ug hangtod karon murag balik-balik lang siya ba. Murag kuan gani ka ng mana-mana lang ba ang batasan ba na ay mga mapaglimbong hangtod sa naabot sa mga Right. apo ni Abraham hangtod karon nagbalik-balik ra gud ang sala. So mao na siya nga karon makita nato nga makita nato ang buhat ni Satanas pareho ra og buhat ba pareho ra og abilidad di na ta matingala. So mao na yung pinaka-importante sa ato ano kani pag-share sa pulong sa Ginoo kay ang pulong ang Bible ra man gud ang nagahatag og kanang koreksyon sa ato ang kinabuhi ba sa tao dili lang ang pagbadlong sa mga maayong buhat koneksyon ra gyapon to sa exhortation sa Genesis 33 importante gud ang words of God kay mao ra gud mao ra nay makapabago sa kinabuhi sa tao. So maro niya ako nasabtan gamay ra mo nasabtan ani all of pieces belong to God, amen. So, ang akong verse no, naara sa 7, 8, 9. Mayroon ni siya, pero ako lang ni siyang kanon, i-explain. And the sons of Jacob came out to the field, and they heard it. And when the men were grieved, and they were very wroth, because he had brought folly in Israel in lying with Jacob's daughters, which things ought not to be done. Verse 8. And Hammer communed with them, saying, the soul of my son Shechem longeth for your daughter. I pray you give him to wife. 9. And ye make marriage with us and your daughter unto us, and take our daughters unto you. No, dire no, ako lang to isumpayan sa gingon ni Masita. Tinuod jud daw no kanang dire manggod adong pamanggod mo kuan og proposal si Hammer ni Jacob ba kay labi na si Shechem na atong prinsipe kay ganahan siya sa anak ni Jacob kato si Dina. Ang naitabo manggod dire kay dire na manggod nagsugod ang mga deception sa mga anak ni Jacob dire sa 6 ug 7 kay kato mo nakadungog manggod sila na ayay na mga kasalabutan na may tabo nya kato yung mga anak ni nabugatan sa mga pangstorya ba kay imbes si Hammer nata siya proposal ni Jacob na ipakasal ta ang iyang anak si Dina sa iyang anak sa Shechem kay para na sila yung mga agreement sa kuan ba kanang yuta lagi sa ilang nasod pero ang naitabo diri gud kay yang mga anak po dili man ganahan mao bitaw to dira nagsugod ang mga deception ba mao to bagingon masita mga kalilisang na mga kasalabutan ba mga kagubot mga kasakitan kay diri manggod no ako na lang i-direct the point pa kana lagi kung parte sa gugma manggod diri gud ma-mention na to diri lisod manggod siya kay tinuod man katong sa panahon nila gali lisod kay pangita og asawa gali kay ang uban nila kanang pinagiral kasabutan for example kung nakay ka ng mga ilado na kanang mga anak or isa magalig ikaw ilado ka ng lugara kunya kung naabang gali kay kasabutan suban dali ra kay na sila makadaog sabot maragod pareha ragod sa gibuhat nila ni Jacob Abraham uban nila kay naka minyo day na may kuan nila sa ginuugod na gitagan sa blessing nga gi sa labutan ba pero ang problema lagi pod kay
kana lagi kung mapilian nimo ang mga dili maayo or kanang mga sayop ng mga tao na imo mapilian, moadto jud kag kasakitan permi. Pareha to na Jacob oh. Na mga deception na itabo siyang kinabuhi kay wa siya nagpakuan sa Ginoo. Imbis ang taon mao lagi nang gingon ang deception na na permi sa taon no kung makabuhat siya og sayop na desisyon sang kinabuhi. So naitabo dire kay since na may ay wala pa mo desisyon si Jacob ang yang anak wa na mo sa ngayon wa maganay naglago to nabugatan mo bitaw tong naitabo dire kay no so by sumpay rin ni sa verse 9 10 11 12 13 14 15 ang tumanggaing kasabutan lala wa moragilig wala nila matuman ba dire naman gud nagsugod ang mga kasakitan nila kay mauta to natato yung opportunity na makuwanta nila ang katong mga gipangsulti ni Hammer pero ang ilang anak di man gusto mao lagi komplikado kayo ang naitabo diri sa ilaha kay ang ato lang masulti ba kung example namang gali kay manghud no na gwapa kayo kung example kung maadto sa lain tao bisag ikaw makapahingon ka ba dili sa gakumpidit na musugot din ka na basta din ka musugot ba tinuod man jud na kay labi na ang atong mga anak karon panahon na manggali bisag naay manguyab na mga lalaki karon panahon na di kita mo agree dayon diretso gawas og kanang kanang makabawta buutan baron siya nagsunod siya sa Ginoo pero mao lagi nang gingon kanang lisod ba lisod diri man sa good sa nitabo nila good kay mao na tong resulta sakitan jud kay naitabo man gud ang naitabo sa ilang nadunggan hantod nanimaos abot ang mga pagtraidor kay tungod lagi sa deception lagi na mga naitabo sila hang kaugalingon ang kana magong bawas gud patud pa ni Masita sakit jud yan ang panimaos kay nanuman for example kung kabaw kang gilabtan ka sa lain tao nya ay kabaw kang mo bawas pug ka dira man gud ka magsugod og mga pagmahay dira kung timing kay mo bawas ka nagitoy one time bisag magilig mga dungog na subang taon nula gilabtan ni kas lain tao nya ni bawas ka nya ang naitabo nimo kay nibuhat kag desisyon na mo bawas nagmahay ra ka preso siya sakit ba nang yang gibuhat na kung nga na manggali na style manggod non naman jud na sa tong kinaiya sa tong pagkatawhan no na kanagaling ayay baw kang gilabtan ka nya mo bawas din ka no isa sa go sa deception ana sa mga parte ng bawas na kinaiya ba kay kana manggong abusaran ta sa tao manggod sakit manggod unya lain kayo ba magpailabot na lang data sa lain tao inganaon data di ba pero sa pulong sa Ginoo saya mangging pasagbot dire vengeance is mine ang Ginoo ray mo hatag og kabaw sa nila sa sadto silang ba kay kana laging madaka sa deception manggod about sa mga kasakitan mga naitabo ba dira manggug ka mo attempt og mga panimaos mga unsay mga kalagot nimo makasakit lang ka panulti nga na ba realidad na dyan na sa kinabuhi no na bisa magaling kita manggali bautaw gingon nila na too much love will kill you sa ingana na style manggali kay kung di manggali nimo makuha ang unsay naganahan nimo desperate man jud sila na gusto nila kakwaon tanan mao na diri sa gibuhat ni Hammer iya lang jud gipaningkamutan si Jico para makuha ni si Chin si Dina kay ganahan kay si Chin na to ni Dina nya sa man yamang mga anak di masad ganahan nya ang naitabo dire kay na toy mga sugilano na itabo nila mga deception kasakitan antod ilan nung gitagaan og mga kasakitan na po dantod ang pikas di baos unya antod dire traidor na mao din daghan jud makatunan sad sa pulong sa Ginoo diri ba matugingon di Virgin na kana manggong diri manggod na mo tay history lessons na makuha diri niya ma-apply na to sad sa atong kinabuhi ba lesson lang ni siya pero dili na to i-apply ang katong unsay mga tinun-an sa balaod kay sa ang balaod para ra man ni sa ilaha di ni para sa to kita kung nagsunod man kita sa grasya ang sundo na to ang pulong sa Ginoo sa grasya na pod ni Apostol Paul right di division dili ta mo adto sa pika sa pararasan sa ilaha mao ra man na so mao ra ko'y kasulti karon no
ako tanay dungog ako ibalik ang dungog ug himaya sa tumboy ni Dios.